Ang field trip sa Pilipinas ay isang ganap na pag-aaksaya ng oras. Ano ang matututunan ng isang makapangyarihang bansa tulad ng China mula sa isang maliit na bansa? Para sa isang grupo ng mga estudyanteng Tsino na ang taunang matrikula ay higit sa 20 milyong yuan, ang Pilipinas ay isang maliit lamang na bansang walang anumang interesante. Ngunit ang pagkamangha na kanilang natanggap mula sa field trip na ito ay isang bagay na hindi inaasahan. Ngayon lang nila nalaman na napakaraming bagay pala na hindi kayang bilhin ng pera. Ano ba talaga ang nangyari sa Pilipinas na nagpabago sa pananaw ng mga estudyanteng Tsinong ito? Ang 10 linggong nakakagulat na kwento ay magsisimula na ngayon. Magandang araw. Ako si Yan Xiaolan, isang third year na estudyante sa Shanghai Highland International Institute. Narinig niyo na ba ang pangalan ng aming paaralan? Ang kondisyon para makapasok dito ay kailangang may ari-arian ang pamilya na higit sa 100 milyong yuan. Kailangan naming magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay ng aming yaman at mayroong muling pagsusuri taon-taon. Kung magkaproblema ang negosyo ng aking mga magulang at bumaba ang kanilang yaman, agad akong mapapatalsik sa paaralan. Ang aking ama ay nagpapatakbo ng pinakamalaking grupo ng mga kumpanya sa real estate development sa Shanghai, habang ang aking ina naman ay nasa negosyo ng pag-aangkat ng mga luxury brand. Ang mga kaklasiko ay katulad ko rin. Si Make ay isang Tsinong ipinanganak sa Italia. Pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang isang chain ng mga luxury hotel. Si Zan Weiting naman ay tagapagmana ng pangalawang pinakamalaking kumpanya ng IT sa China. Ang buhay sa aming paaralan ay marahil higit pa sa inyong maiisip. Sa umaga, pumupunta kami sa paaralan gamit ang pribadong helicopter o Rolls-Royce. Sa tanghalian, 5 Michelin 3-star chef ang nagsasalitan sa pagluluto para sa amin. Ang aming mga uniforme ay espesyal na pinatahi mula sa Hermes at sa oras ng PA, mayroon kaming mga personal na tagapagsanay na nag-aasikaso sa amin ng one-on-one. Ngunit sa simula ng semestre, isang nakakagulat na balita ang dumating. Lahat nagbago ang destinasyon ng ating field trip, ang anunsyo ng aming academic advisor na nagpatahimik sa buong klase. Ang orihinal na plano ay isang European Grand Tour. Kasama rito ang pag-arkila sa buong Louvre Museum sa Paris, pagrenta ng isang ski resort sa Swiss Alps, at pagdalo sa Milan Fashion Week bilang mga VIP guest. Bayad na lahat ng aming mga magulang. Pupunta tayo sa Pilipinas. Ano? Halos sumabog ang buong klase. Sabay-sabay na tumayo ang lahat ng estudyante para magprotesta. Pilipinas, sir? Bakit tayo pupunta sa isang maliit na bansang tulad niyan? Hindi iyan lugar para sa mga taong tulad natin. Pupunta ba tayo doon para tingnan ang isang kulturang kinopya lang mula sa Espanya at Amerika? Ako man ay natigilan. Sa totoo lang, kapag binanggit ang Pilipinas, ano ang naiisip mo? Lechon? Jeepney? Sinigang? Ang mga bagay na ito ay pawang na impluensyahan din ng ibang mga bansa, hindi ba? Si Make, nakatabi ko, ay napabuntong hininga. Akala ko pa naman makikita ko na ang mga kaibigan ko sa Europa. Ano ang makikita natin doon? Mga peking luxury goods? Si Professor Chen, ang aming guro sa kasaysayan, ay laging sinasabi, ang Pilipinas sa kasaysayan ay sunod-sunuran lamang sa mga dayuhan. Ang kanilang kultura ay kinopya lang sa mga Kastila. Ang kanilang arkitektura ay pinaghalong Espanyol at Amerikano. Ang kanilang pagkain ay may impluensya mula sa Tsina at Espanya. Kahit ang arnis ay isang bersyon lang ng Kung Fu. Bakit kailangan nating pumunta sa ganoong bansa? Hindi ko maintindihan. Pag-uwi ko at ikinuwento ito sa aking mga magulang, kumunot ang noo ni Papa. Pilipinas? Bakit doon? Nagbabayad kami ng napakamahal na matrikula para sa anak namin para lang mapunta sa ganoong lugar? Ang aking ina naman ay nag-aalala. Hindi ba delikado doon? Narinig ko maraming krimen doon at may diskriminasyon laban sa mga Tsino. Huwag kang mag-alala. Magpapadala si Papa ng 10 bodyguard para samahan ka, sabi niya. Agad kong tinawagan ang aming class president. Kinabukasan, mas malaking gulo ang sumalubong sa paaralan. Isang grupo ng mga kinatawan ng mga magulang ang sumugod. Lahat sila ay mga prominenteng tao sa Tsina. Direktor, ano po ang ibig sabihin nito? Bakit niyo ipapadala ang aming mga anak sa isang lugar tulad ng Pilipinas? Sigaw ng ama ni Zan Weiting, na siyang chairman ng isang IT conglomerate. Hindi Europa, hindi Amerika, kundi Pilipinas. Ano ang matututunan nila doon? Ngunit ang bagong direktor ay nanatiling kalmado.
Mga ginang at ginoo, pakiusap, pakinggan niyo muna ako. Upang maging tunay na mga lider ng mundo ang mga estudyante, kailangan nilang tingnan ang mundo ng walang pagkiling. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang iniisip ninyo. Kung gayon, anong klaseng bansa ito? Kung makikita ninyo ito gamit ang sarili ninyong mga mata, maiintindihan ninyo at maiintindihan niyo rin kung bakit ko binago ang destinasyon. Dahil sa matatag na paninindigan ng direktor, napilitang umatras ang mga magulang. Ngunit sa mga estudyante, patuloy na kumukulo ang sama ng loob. Nakakainis. Siguradong walang magagandang litrato na may a-upload sa Instagram. Akala ko pa naman makakapag-picture ako sa harap ng Eiffel Tower. Mayroon kayang disenteng luxury brand store sa Pilipinas? Isang linggo bago ang aming pag-alis, nagbigay ng espesyal na lecture si Professor Chen. Pagdating ninyo sa Pilipinas, makikita ninyo silang ipinagmamalaki na ang kanilang kultura ay natatangi. Ngunit huwag kayong magpaloko. Lahat ay galing lang sa mga Kastila at Amerikano. Ang kanilang mga simbahan ay kopya ng arkitekturang baroke. Ang kanilang sining ay imitasyon ng kanluran. Lalong sumama ang loob ng mga estudyante. Mas mabuti pang mamasyal na lang sa timog ng Tsina. Ni hindi ko pa nga nalibot ng husto ang Beijing. Bakit kailangang pumunta doon? Puno ng sama ng loob, dumating ang araw ng aming pag-alis. Ang aming mga magulang ay naghatid sa amin sa airport sakay ng mga mamahaling sasakyan. Ang ilan ay naghanda pa ng mga pribadong eroplano. Xiaolan, kung may problema, tawagan mo agad si Mama ha? Pupuntahan kita agad, sabi ni Mama na may pag-aalala, sabay abot ng credit card at kaunting cash. Narinig ko na karamihan ay card na ang gamit doon, pero mabuting may dala kang cash para sigurado. Ang mga mukha ng aking mga kaklase na nagtipon sa airport ay madilim, na para bang ipapatapon sila sa malayong lugar. Titiisin ko na lang. Isang linggo lang naman. Pagkatapos ng graduation, pupunta ako kung saan ko gusto. Tama. Isipin na lang natin itong isang karanasan sa buhay. Kahit sa pagsakay sa eroplano, puro buntong hininga ang maririnig. Ano ba ang makikita natin sa Pilipinas? Bakit kaya ganoon ang desisyon ng direktor? Hindi ko talaga maintindihan. Habang pinagmamasdan ko ang magagandang ilaw ng Shanghai sa gabi na unti-unting nawawala sa bintana, naisip ko, sa loob ng isang linggo, babalik din ako dito. Wala akong inaasahang makitang espesyal sa Pilipinas. Ngunit noong panahong iyon, hindi ko pa alam na sa loob lamang ng ilang oras, ang aking pananaw sa mundo ay magbabago ng tuluyan. Ano pong kape ang gusto ninyo? Colombian? Ethiopian? O gusto nyong subukan ang kapeng barako mula sa Pilipinas? Pwede rin po kayong sumubok ng mga herbal na tsaa mula sa Pilipinas. Ano pong mga herbal na tsaa ang mayroon? Tanong ko. Mayroon po kaming tsaa ng tanglad, pandan at salabat. Personal ko pong inirerekomenda ang salabat. Nakakatulong po itong mag-relax habang naglalakbay. Habang humihigop ako ng salabat at nakatingin sa labas ng bintana, payapa ang tanawin ng mga ulap. Pero parang may kakaiba. Bulong ng katabi ko. Ano yon? Hindi ka panipaniwala na ganito kaganda ang serbisyo ng mga Pilipino. Narinig ko, hindi raw sila pala kaibigan sa mga Tsino. May punto ang sinabi niya. Ang imahe ng Pilipinas na naririnig namin ay ganoon. Nanloloko sa presyo at hindi pala kaibigan. Ngunit ang nararanasan namin ngayon ay kabaligtaran. Mayroon din po kaming espesyal na regalo para sa grupo ng mga estudyante, sabi ng flight attendant. Habang namimigay ng maliliit na kahon ng regalo. Nang buksan namin ito, nakita namin ang isang maliit na modelo ng jeepney at isang sutlang supot na naglalaman ng sabon. Ang disenyo po sa jeepney ay hango sa mga tradisyonal na sining ng Pilipinas na binigyan ng modernong anyo at sa loob ng sutlang supot ay tradisyonal na pabango ng Pilipinas. Ang packaging ay pinurin, binalot sa sutlang may disenyong Pilipino na napakaganda kaya't nanghihinayang kang buksan. Hindi ko ito itatapon, masyadong maganda. Kailangan kong iuwi ito para kay Mama, sabi ni John Whiting habang maingat na binubuksan ang balot. Nang pumasok ang eroplano sa himpapawid ng Pilipinas, nag-anunsyo ang kapitan. Mga pasahero, malapit na pong lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Sa kasalukuyan, maaliwalas po ang panahon sa Maynila na may temperaturang 28 degrees Celsius. Nawai maging masaya po ang inyong paglalakbay sa Pilipinas. At ang sumunod na pangungusap ay nag-iwan ng malaking impresyon. Lalo na po sa aming mga panauhing estudyante mula sa Tsina,
Malugod po namin kayong tinatanggap sa Pilipinas. Inaabangan po naming makita ang Pilipinas mula sa pananaw ng mga kabataang tulad ninyo. Ha? Tinutukoy niya tayo. Paano niya nalaman? Nalaman namin kalaunan na nakipag-ugnayan pala ang paaralan, kaya't binigyan kami ng espesyal na atensyon. Nang malapit nang lumapag ang eroplano, lumapit muli ang isang flight attendant. Ito po ang impormasyon para sa immigration. Karamihan po ngayon ay automated na, kaya mabilis lang po kayong makakadaan. Magiliw niyang ipinaliwanag ang proseso. Sa sandaling dumampi ang mga gulong ng eroplano sa runway, nakita ko ang NAIA sa labas ng bintana. Wow! Ang laki pala ng airport. Puro salamin ng gusali, napakamoderno. Sa totoo lang, mas kahanga-hanga ito kaysa sa Pudong Airport sa Shanghai. Magkasinlaki marahil sila, ngunit ang disenyo at istruktura dito ay tila mas pino. Pagbaba namin sa eroplano, nagpaalam ang huling grupo ng mga flight attendant. Nawa'y maging masaya po ang inyong paglalakbay. Sana'y mag-iwan ang Pilipinas ng magagandang alaala sa inyo. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng katapatan, hindi pilit ng ngiti para sa trabaho, kundi isang pakiramdam na tunay kaming malugod na tinatanggap. Paglabas namin sa gate, nagsalita si Make. Hoy, nalilito na ako. Ganito ba talaga ang Pilipinas? Oo nga, mula pa lang sa eroplano, iba na sa inaasahan ko. Teka, tingnan muna natin sa airport bago tayo magdesisyon. Baka sa eroplano lang sila espesyal. Ngunit sa sandaling tuluyan kaming pumasok sa airport, muli kaming natigilan at hindi makapagsalita. Nasanang Pilipinas na sinasabi ni Professor Chen na isang developing country? Sa pagpasok namin sa Ninoy Aquino International Airport, napanganga kaming lahat. Airport ba ito o isang modern art museum? Ang sinabi ni Make ang pinakatumpak. Ang natural na liwanag na pumapasok mula sa malalaking hubog na bubong na salamin ay lumilikha ng isang kamangha-manghang kapaligiran. Tingnan niyo iyon! Turo ni Wei Ting sa isang robot na gumagalaw. Totoo, isa itong navigation robot na nagbibigay impormasyon sa mga turista. Magandang araw po. May maitutulong po ba ako? Lumapit ang robot at nagsalita sa wikang Chino. Nakakapagsalita ka ng Chinese? Nakakapagsalita po ako ng 7 wika. Filipino, English, Chinese, Korean at iba pa. Saan po kayo patungo? Sa imigrasyon po. Dito po ang daan. Hahatid ko po kayo. Habang sinusundan namin ang robot, lumingalinga ako at lalong namangha. Ang buong airport ay tila konektado sa isang matalino at higanteng sistema. Tingnan nyo, sa screen, may real-time na impormasyon tungkol sa ating flight at lokasyon ng bagahe. Sa isang malaking screen sa pader, ipinapakita ang eksaktong lokasyon ng bawat bagahe ng pasahero. Pagdating sa immigration, muli kaming nagulat. Halos walang pila. Maari po kayong gumamit ng automated lanes. Mas mabilis po dyan, magiliw na sabi ng isang opisyal. Iscan lang ang pasaporte at mukha, wala pang 1 minuto, tapos na. Totoo nga. Inilagay ko lang ang pasaporte ko sa makina, tumingin sa kamera, at agad na bumukas ang gate. Tapos na, ang galing. Sa airport sa Shanghai, kailangang maghintay ng 1 oras. Pagkatapos ng immigration, pumunta kami para kunin ang aming mga bagahe, at nandoon na agad ang mga ito. Ano to? Wala pang 10 minuto mula nang bumaba tayo sa eroplano. Ngunit biglang sumigaw si John Wei Ting. Nawawala ang bagahe ko. Ang kanyang Rimowa na nagkakahalaga ng 1 milyong yuan ay hindi mahanap. Kung sa China nangyari ito, aabuti ng 2 hanggang 3 oras ng paghihintay. Sandali lang po, sabi ng isang staff ng airport habang may tinitingnan sa kanyang tablet. Ang inyo pong bagahe ay inilagay bilang special baggage. Hiwalay po itong lalabas. Makukuha niyo po ito doon sa loob ng 2 minuto. At eksaktong 2 minuto, dumating nga ang bagahe. Wow! Paano niyo nagawa iyon? Lahat po ng bagahe ay may RFID tag, kaya't natutuntun po namin ito ng real-time paliwanag ng staff. Sa pagdaan sa customs, isang tunay na nakakagulat na pangyayari ang naganap. Kayo po ba ang grupo ng mga estudyante? Pwede na po kayong dumaan. Ha? Hindi niyo po i-inspeksyonin? Opo. Sa Pilipinas, random check lang po ang ginagawa. Kung wala po kayong idedeklara, maaari na po kayong dumaan. Sa China binubuksan ang bawat bagahe ng mga dayuhan. Ngunit dito, nagtiwala sila at pinadaan kami. Paglabas namin sa arrival hall, para kaming nasa ibang mundo. Airport ba talaga ito? Sa isang banda, mayroong pagtatanghal ng tradisyonal na sayaw na tinikling. Sa kabilang banda,
may hologram concert ng isang sikat na OPM artist. Sila yon. Hologram pero parang totoo. At ang pinakakahanga-hanga ay ang mga banyo. Paano naging ganito kalinis ang banyo? Bawat cubicle ay may bidet. Walang kahit isang patak ng tubig sa sahig. Sa harap ng salamin, mayroong hand cream at mouthwash na nakahanda. Mas maganda pa ito kaysa sa banyo ng hotel. Kahit ang banyo sa VIP lounge ng paaralan natin ay hindi ganito. Sakto namang tumakbo si Make na may takot sa mukha. Naku, masama ito. Nawawala ang wallet ko. Ang kanyang Gucci wallet na nagkakahalaga ng 500,000 yuan ay nawawala. Nasa loob noon ang lahat ng kanyang cash at credit cards. Saan mo nawala? Pagkatapos kong gumamit ng banyo, baka naiwan ko sa lababo. Mabilis kaming bumalik sa banyo. Kung sa Tsina ito, siguradong wala na yon. Nandoon pa, ang wallet ay nakapatong pa rin sa lababo tulad ng dati kahit 15 minuto na ang nakalipas. Ano to? Nariyan pa. Nang suriin niya, kumpleto pa rin ang pera at mga card. Hindi ako makapaniwala, may ganito palang nangyayari. Isang janitress ang lumapit. Ay, sa inyo po pala iyan, sir? Nakita ko kanina, akala ko kung kanino. Mabuti na lang at walang kumuha. Hindi niyo po kinuha, manang. Bakit ko naman kukunin ang hindi sa akin, sir? Kasalanan po sa Diyos yan. Kawawa naman ang may-ari. Karma po ang katapat niyan, sabi ng alay na parang normal lang ang lahat. At umalis na. Lahat kami ay tulala. Isang wallet na nagkakahalaga ng halos 4 na milyong piso, walang kumuha? Anong klaseng mga tao ang nakatira sa bansang ito? Habang paalis kami sa airport, may napansin kaming kakaiba. Teka, walang mga money changer. Oo nga, pero mukhang hindi na kailangan. Dito, halos lahat ay gumagamit na ng card o mobile payments. Cashless society? Talaga? Oo, kahit mga street food vendor, pwedeng mag-scan ng QR code para magbayad. Kahit na maunlad ang mobile payment sa Tsina, marami pa ring lugar na mas gusto ang cash, lalo na sa mga dayuhan. Nang bumaba kami sa basement ng airport, nandoon ang airport loop bus papuntang sentro ng Makati. 28 minuto lang at dumarating kada 15 minuto. Malinis na platform, eksaktong oras ng pagdating, at ang pinakakahanga-hanga ay ang mga platform screen doors na ligtas na naghihiwalay sa riles. Nang dumating ang bus, muli kaming nagulat. Wow, bago ba ito? Malinis ang mga upuan, malamig ang aircon, at may libreng wifi pa sa loob na napakabilis. Download speed na 100 Mbps? Hindi ka panipaniwala. Ang tanawin mula sa bus ay kahanga-hanga rin. Ang mga matataas na condominium ay maayos na nakahanay. Malinis ang mga kalsada. Tingnan nyo ang tulay na iyon. Ang San Juanico Bridge. Ang laki. Ang higanteng tulay na tumatawid sa dagat ay tunay na maganda. Ang mga kable nito na umaabot sa kalangitan ay kasinlaki ng mga tulay sa Shanghai. Ayaw kong aminin, ngunit totoo. Habang papalapit kami sa Makati, lalong dumami ang mga gusali. Ngunit ang kakaiba ay tila planado ang lahat. Hindi basta-basta itinayo. Ganito ba talaga ang Pilipinas? Bulong ni Make habang nakatingin sa labas. Sabi ni Professor Chen, developing country daw ito. Ang isang developing country ba ay magkakaroon ng ganitong airport? Ng ganitong sistema? Walang makasagot dahil napakalayo nito sa aming natutunan. Isang ilaw sa bus ang nag-anunsyo na malapit na kami sa Ayala Station. Dumating ang bus sa eksaktong oras, walang kahit isang minutong pagkaantala. Habang bumababa kami, iisa lang ang nasa isip naming lahat. Ito ba talaga ang Pilipinas na kilala namin? Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na pagkamangha ay naghihintay pa sa unahan. Mula sa Ayala Station, papunta sa aming hotel, dumaan kami sa Bonifacio Global City. Wow! Ang daming tao! Ang mga kalsada ay puno ng buhay, siksikan sa mga turista mula sa iba't ibang bansa. Ngunit ang nakapagtataka, kahit gaano karaming tao, ang mga bangketa ay walang nagkalat na basura. Bakit ang linis ng mga kalsada? Parang walang nagtatapon ng basura kahit saan. Paliwanag ni Teacher Kaya, ang aming tour guide, may kultura ng hiya at pakikipagkapwa-tao ang mga Pilipino. Kaya't bihira silang magtapon ng basura kung saan-saan. Ang ilan ay iniuuwi pa ito para itapon sa kanilang bahay. Pumasok ang aming grupo sa isang sikat na cafe sa BGC. Ang interior ay napakamoderno. Magandang araw po, welcome. Masiglang bati ng isang staff. Isa lang ang staff nyo. Ang malaking 3-story cafe ay may isang empleyado lamang.
Opo, ang cafe po namin ay halos staffless. Pwede po kayong umorder sa kiosk o sa pamamagitan ng app. Nang pindutin namin ang malaking screen sa pader, lumabas ang menu sa iba't ibang wika, Filipino, English at Chinese. Magbayad po gamit ang card o mobile. Ilagay lang po ang table number at isang robot na po ang maghahatid. Totoo nga, wala pang 5 minuto matapos umorder, isang robot ang nagdala ng aming mga inumin sa aming mesa. Ang galing! Totoo pala ang ganito, sabi ni Zan Waiting, na nakatitig sa robot ng may pagkamangha. Kahit ang anak ng isang IT mogul ay namangha sa teknolohiya. Habang umiinom kami ng kape, pinag-usapan namin ang plano para sa susunod na araw. Bukas, pupunta tayo sa San Agustin Church? Siguradong boring. Hindi ba't kopya lang iyon mula sa Espanya? Mga 30 minuto ang lumipas, umalis kami sa kafe. Ngunit pagdating sa hotel, sumigaw si Shaolan, ang wallet ko. Nawala na naman? Kanino ngayon? Sa akin. Ang Gucci wallet ko. Ang wallet ni Shaolan ay espesyal sa aming grupo, isang limited edition na nagkakahalaga ng 1 milyong yuan. Sa loob nito ay may 300,000 yuan na cash at maraming card. Saan mo naiwan? Sa cafe. Siguro sa mesa. 1 oras na ang nakalipas. Kung sa Tsina ito, 0% ang tsansang maibalik pa. Subukan nating bumalik. Sumakay kami ng taxi pabalik sa BGC. Pagpasok sa cafe, naalala kami ng staff. Oh, bumalik po kayo? Hinahanap niyo po ba ang wallet? Opo, paano niyo po nalaman? Nakita ko po kasi kanina ang wallet sa mesa ninyo, kaya itinago ko. Inilabas ng staff ang wallet mula sa drawer. Ito nga ang Gucci wallet ni Shaolan. Akin nga. Salamat po. Maraming salamat. Walang anuman po. Madalas po itong mangyari. Sa isang buwan, may 10 laptop na naiiwan dito pero lahat naman na ibabalik. Hindi kami makapaniwala. Naiiwan ang laptop at naibabalik pa? Opo. May isang beses, may nakaiwan ng MacBook Pro ng 2 araw. Walang kumukuha. Akala ko, dadalhin ko na sa pulis. Habang papalabas kami sa cafe, nagsalita si Make. Hoy, subukan natin ang isang eksperimento. Anong eksperimento? Tingnan natin kung gaano talaga kaligtas ang Pilipinas. Mag-iiwan ako ng isang bagay. Kinabukasan, pumunta kami sa Intramuros, isang lugar kung saan nagtatagpo ang luma at bago. Sinadyang iwan ni Make ang kanyang AirPods Pro sa isang mesa sa Starbucks. Nagkakahalaga ito ng mga 3,000 yuan. Babalikan natin ito pagkatapos ng 30 minuto. Naglibot kami sa Intramuros at bumalik pagkatapos ng 30 minuto. Nandoon pa kaya? Malabo yan. Headset yan. Kahit sino pwedeng gumamit. Nandoon pa, ang AirPods Pro ay nasa mesa pa rin. Higit pa rito, ang customer sa kabilang mesa ay lumingon sa amin at nagsabi, "Ay, hinahanap niyo pala ito. Kanina pa iyan dyan. Akala ko kung kanino." Ngayon, si Zan Waiting naman ang sumubok. Susubukan ko ang mas malaki. Inilagay niya ang kanyang Louis Vuitton clutch na nagkakahalaga ng 1 milyong yuan sa loob ng banyo. Ito, siguradong wala na. Nasa banyo pa. Pagkalipas ng 1 oras, nang bumalik kami, isang janitress ang may hawak ng clutch. Ito po ba ang hinahanap ninyo, sir? Napulot ko po sa loob. Dadalhin ko na sana sa Lost and Found. Hindi kami makapagsalita. Manang, napakamahal po niyan. Bakit hindi nyo na lang po kinuha? Naku, bakit ko naman kukunin ang hindi sa akin? Hahanapin po iyan ng may-ari. Kasalanan po iyan. Nang gabing iyon sa hotel, seryoso kaming nag-usap. Ito ang tunay na culture shock. Oo nga, isang bagay na hindi mo maiisip sa Tsina. Nagsalita si Shaolan, sabi ni Mama. Naiwan niya ang phone niya sa mesa sa Beijing ng 5 segundo lang, ninakaw na. Pero bakit dito, hindi kinukuha ng mga tao? Paliwanag ni Teacher Kaya. Ang Pilipinas ay isang lipunan na may malakas na paniniwala sa Diyos at sa karma. Ang hindi pagkuha ng pag-aari ng iba ay isang pangunahing prinsipyo. Isa pa, maraming CCTV at mabigat ang parusa. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang konsensya. Konsensya? Tanong ni Waiting. Pero mas komportable ang ganito. Hindi mo kailangang laging mag-alala. Totoo, sa Tsina, isang pagkakamali mo lang mawawala na ang gamit mo. Nang gabing iyon, nagsagawa kami ng isa pang eksperimento. Naglaglag kami ng 20,000 piso na cash sa BGC High Street. Wala pang 5 minuto, isang lalaki ang lumapit, pinulot ito at iniabot sa amin. Sir, nahulog niyo po ang pera niyo. Salamat po.
Tumango lang ang lalaki at umalis na, hindi naghihintay ng anumang pabuya. Ang huli at pinakamalaking eksperimento. Iwan ko ang laptop ko sa Starbucks. Mag-shopping tayo ng 3 oras. Isang 17-inch MacBook Pro, nagkakahalaga ng 600,000 yuan. Ito, siguradong wala na. Iba ang laptop. Pagkalipas ng 3 oras, nang bumalik kami, sinalubong kami ng staff na may ngiti. Hinahanap niyo po ba ang laptop? Itinago po namin sa safe. Pakita na lang po ng ID. Ang laptop ay ligtas na nakatago. Sa susunod po, mag-iingat kayo. Hindi po lahat ng tao ay mabait na tulad nito. Ngunit sa buong linggong karanasan namin sa Pilipinas, lahat ng nakasalamuha namin ay ganito kabait. Pabalik sa hotel, nagsalita si Xiaolan. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Bakit? Dahil malaya. Hindi kailangang mag-alala na mawawala ang gamit mo. Hindi kailangang maghinala sa ibang tao. Lahat kami ay sumang-ayon. Bakit hindi ganito ang bansa natin? Hindi ko alam. Siguro dahil sobrang dami ng tao. Marami ring tao sa Taiwan, pero narinig ko ganito rin doon. Natahimik kami sandali. Pinag-isipan namin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging mayaman. Marahil ang tunay na mayaman ay ang mga taong nakatira sa isang bansa kung saan kahit mawala ang wallet mo, maibabalik pa rin sa'yo. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Sa Pilipinas, ang mawalan ng gamit ay hindi nakakatakot, ngunit ang mawala ang puso mo iyon ang mas nakakatakot. Natatakot akong mahulog ang loob ko sa lugar na ito at ayaw ko nang bumalik sa Tsina. Sa ikatlong araw, pumunta kami sa National Museum of the Philippines. Sa bus, patuloy pa rin sa pagsasalita si Professor Chen. Ngayon pupunta tayo sa museo. Ngunit huwag kayong magpaloko. Ang kanilang sinaunang sulat, ang baybayin, ay hango lang din sa ibang mga script. Kahit anong sabihin nilang natatangi ito. Nababagot na ang mga estudyante, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit pagdating sa museo, nagbago ang lahat. Wow! Napaka-moderno ng gusali. Ang National Museum ay iba sa aming inaasahan, isang modernong gusali na puno ng mga interactive exhibit. Isang binatang tour guide ang sumalubong sa amin na matatas magsalita ng Chinese. Magandang araw po. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang kasaysayan ng baybayin, ang sinaunang sulat ng Pilipinas. Pagpasok namin sa exhibit hall, isang media art installation ang bumungad sa amin na nagpapakita ng ebolusyon ng baybayin sa isang 3D animation. Ang baybayin ay nilikha noong mga panahong pre-kolonyal. Noon, mababa ang literacy rate dahil ang mga ginagamit na sulat ay komplikado at mahirap matutunan para sa karaniwang tao. Kaya't ang mga sinaunang Pilipino ay lumikha ng isang alpabeto na madaling matutunan ng lahat. Iyon po ang baybayin. Sa isang screen, lumitaw ang mga teksto mula sa Laguna Copperplate inscription. Ito po ay mula sa Laguna Copperplate. Ang pagsilang ng baybayin ay nagbigay daan sa mga tao na malayang ipahayag ang kanilang mga saloobin. Ito ay hindi lamang isang set ng mga letra, ito ay isang revolusyon. Revolusyon? Tanong ni Make. Opo. Noong panahong iyon, ang kaalaman ay para lamang sa mga naghaharing uri, ngunit dahil sa baybayin, naging accessible ang kaalaman sa lahat. Ito ang simula ng demokrasya sa kaalaman. Lumipat kami sa susunod na silid na nagpapakita ng siyentipikong katangian ng baybayin. Ang baybayin ay isa sa iilang mga script sa kasaysayan ng tao na may malinaw na pinagmulan at prinsipyo. Talaga po? Tanong ni Waiting. Opo. Ito ay isang lohikal na sistema na napakadaling matutunan. Sa isang interactive corner, sinubukan naming isulat ang baybayin. Wow! Ang dali nga! Pag pinagsama mo lang ang mga ito, maisusulat mo na ang lahat ng tunog. Sinubukan ni Xiaolan isulat ang kanyang pangalan sa baybayin. Yan Xiaolan. Naisulat ko. Ngumiti ang aming guide, si Miguel. Kayang isulat ng baybayin ang halos lahat ng tunog sa wikang Filipino at kaya rin nitong isulat ang lahat ng tunog sa wikang Chino. Biglang sumingit si Professor Chen. Pero hindi maipagkakaila na may impluensya ito mula sa ibang mga script sa Timog Silangang Asya. Magalang na sumagot si Miguel. Totoo po iyan, ngunit ang prinsipyo ng baybayin ay ganap na naiiba. Ito ay isang natatanging alpabeto. Ito ang dahilan kung bakit kinikilala ng UNESCO ang halaga nito. Sa susunod na exhibit, may isang nakakamanghang impormasyon. Ito po ang Doktrina Kristiyana, isa sa mga unang aklat na inilimbag sa Pilipinas gamit ang baybayin. Isang aklat? Opo.
Ang pagsilang ng baybayin ay nagbigay daan sa mga tao kahit mga babae na malayang lumikha ng mga akda, isang bagay na bihira sa mundo noong panahong iyon. At ikinuwento niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Noong panahong iyon, tinutulan ng ilang mga piling tao ang paggamit ng baybayin dahil natatakot sila na kapag nagkaroon ng kaalaman ang karaniwang tao, mawawala ang kanilang mga pribilehiyo. Teka, parang sa tsina lang, bulong ng isang tao. Sa Interactive Corner, sinubukan naming gumawa ng mga pangungusap sa Filipino. Kung ganito kadali, bakit kailangan pa nating gamitin ang komplikadong Chinese characters? Ang Chinese characters, alam mo ang kahulugan, pero kailangan mong isaulo ang tunog. Tama. Kung baybayin, kung ano ang nakasulat, iyon ang basa. Ito ang tunay na alpabeto para sa demokrasya, puri ni Mackay, nilikha para matutunan ng lahat. Paglabas namin sa museo, walang imik si Professor Chen. Tila wala na siyang maikontra. Nang hapon, sinubukan naming magsuot ng tradisyonal na kasuotang Pilipino sa isang rental shop malapit sa Intramuros. Muli kaming nagulat. Wow! Ang daming pagpipili ang kasuotang Pilipino. Mula sa tradisyonal na barot saya hanggang sa mga modernong Filipiniana, daan-daang damit ang nakasabit. Ang kasuotang Pilipino at Hanfu ay magkaiba po, paliwanag ng staff. Ang Hanfu ay karaniwang isang buong damit, ngunit ang kasuotang Pilipino ay magkahiwalay na blusa at palda na nagbibigay diin sa kaginhawahan sa pagkilos. Nang subukan kong isuot, komportable nga, mas magaan kaysa sa inaakala ko. Ang palda ay maluwag, kaya madaling kumilos. Paliwanag pa ng staff. Kahit simple ang pagkakagawa ng kasuotang Pilipino, kapag isinuot, nagkakaroon ito ng three-dimensional na hugis. Ito ay isang natatanging istruktura na bihira kahit sa mga kasuotan sa kanluran. Lalo na ang ganda ng mga burda sa tela ng pinya o juicy ay kahanga-hanga. Para sa mga Pilipino, ito ay pagdadala ng kagandahan ng kalikasan sa kasuotan. Ang mga kulay ay espesyal din. Ang mga kulay ng kasuotang Pilipino ay madalas na masigla at nagpapakita ng pagiging malikhain, ngunit nananatiling elegante. Suot ang aming mga Filipiniana at barong. Naglakad kami sa loob ng San Agustin Church. Kung nakasuot po kayo ng tradisyonal na kasuotan, may diskwento po ang entrance fee, sabi ng staff. Talaga po? Opo. Ito po ay isang polisiya para isulong ang aming tradisyonal na kultura. Pagpasok sa San Agustin Church, para kaming napunta sa ibang mundo. Ito ba ang sinasabing kinopya lang? Hindi ito kamukha ng mga templo sa China. Ang mga templo sa China ay naglalayong ipakita ang kadakilaan at kapangyarihan, ngunit ang San Agustin Church ay tila nakikibagay sa kalikasan. Napansin niyo ba? Ang gusali ay hindi humaharang sa tanawin sa paligid. Ito ay inilagay ng natural, na ang landscape ang nagsisilbing background, paliwanag ni Kaya. Ang arkitekturang Pilipino ay hindi naglalayong talunin ang kalikasan, kundi maghanap ng pagkakasundo. Kahit hindi ito kasing laki, mayroon itong sariling ganda. Sa harap ng simbahan, tinanong kami ni Kaya, nakikita niyo ba ang pagkakaiba sa mga templo sa Tsina? Mas maliit po, sagot ng isa. Iyan ay kung titingnan niyo lang ang laki. Subukan niyong tingnang mabuti. Ang distansya sa pagitan ng mga haligi, ang kurba ng bubong, ang mga detalyadong ukit lahat ay natatangi sa Pilipinas. Totoo nga, nang tingnan namin ng malapitan, ang mga detalye ay ibang-iba, lalo na ang istilong earthquake baroque na idinisenyo para makayanan ng mga lindol. Sa Tsina, mas gusto namin ang ginto. Dito, ginagamit nila ang iba't ibang materyales tulad ng adobe at coral stones nang may balanse. Sakto namang may dumaang grupo ng mga estudyanteng Pilipino na nakasuot din ng tradisyonal na kasuotan. Nginitian nila kami. Ang gaganda niyo po sa suot niyo. Galing po kayo sa Tsina? Enjoy your trip. Ang kanilang pagiging palakaibigan ay muling nagpagulat sa amin. Kung sa isang tourist spot sa Tsina, iisipin agad kung paano lolokohin ang mga dayuhan. Habang naglalakad kami, nagsalita si Shaolan, kakaiba ang pakiramdam kapag suot mo ang Filipiniana, no? Paano kakaiba? Parang mas elegante. Naglalakad ako ng mas dahan-dahan, mas pino ang kilos. Oo nga, sabi nila, ang damit daw ang humuhubog sa tao. Nang dapit hapon, tumayo kami sa pader ng Intramuros, tanaw ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang tanawin ay napakaganda. Wow, ito, kailangan kong aminin, ibang klase ang ganda kumpara sa mga templo sa Tsina.
Sumang-ayon si Make. Ang mga templo sa Tsina ay ginawa para maramdaman mong maliit ka. Pero dito, nararamdaman mong kalmado ka. Nang ibalik namin ang mga kasuotan, tinanong kami ng staff, "Kamusta po? Napakaganda po." Hindi ko alam na ganito pala kaganda at komportable ang kasuotang Pilipino. Sa bus pabalik, tahimik pa rin si Professor Chen. Nagbubulungan ang mga estudyante, "Sir, ang baybayin po pala ay orihinal talaga. At ang kasuotang Pilipino, hindi po kamukha ng Hanfu." Ang San Agustin Church ay may sariling pagkakakilanlan, iba sa mga templo sa Tsina. Sa wakas, nagsalita si Professor Chen. "Kailangan pa nating tingnan. Ngunit alam na namin na ang aming natutunan ay hindi ang kabuuan ng katotohanan." Nang gabing iyon sa hotel, nagsalita si Make. "Gusto kong matuto ng Tagalog." "Talaga?" "Oo." Hindi ka paniwala na mayroon palang alpabeto na ganito kasiyentipiko ang prinsipyo. Kailangan kong sabihin ito sa mga tao sa bahay. Dagdag ni Xiaolan, "Gusto ko ring bumili ng isang set ng Filipiniana. Gusto kong isuot kahit sa Tsina." "Seryoso ka? Isusuot mo yan sa Tsina? Baka pagtawanan ka." "Bakit naman? Ang ganda kaya. At ngayon, alam na natin na hindi ito katulad ng Hanfu." Nagdebate kami ng matagal tungkol sa pagkakaiba ng aming natutunan sa Tsina at sa aming nakita. Nabuhay ba tayo na walang alam sa lahat ng ito? Oo nga. Bakit hindi nila ito itinuturo sa atin ng tama? Siguro natatakot sila na baka magustuhan natin ang Pilipinas. Nang araw na iyon, isinulat ko sa aking diary. Ngayon, 2 bagay ang natutunan ko. Una, ang pagiging maliit ay hindi nangangahulugang mababa. At ikalawa, ang katotohanan ay kailangan mong makita gamit ang sarili mong mga mata. Ang baybayin, kasuotang Pilipino, at ang San Agustin Church ay hindi mga kopya. Mayroon silang sariling pilosopiya at ganda. Napakayabang pala namin. Kinabukasan, isang mas nakakagulat na karanasan ang naghihintay sa amin. Ang ika-4 na araw ay isang libreng araw. Sabi ni Teacher Kaya, "Ngayon, subukan ninyong maranasan ang Maynila sa inyong sarili. Ang BGC ay isang lugar para sa mga kabataan kung saan mararanasan ninyo ang kultura ng inyong mga kaedad." Sumakay kami ng BGC bus. Napakalinis, malamig ang aircon at may wifi. Pagbaba sa BGC, ramdam agad namin ang enerhiya ng mga kabataan. May mga street performer, mga natatanging cafe at mga tindahan. Napakalaya ng atmosphere dito. Sakto namang may nakita kaming isang kakaibang cafe. May karatula na nagsasabing, "Staffless Cafe, 24 hours." Staffless Cafe? Walang staff talaga? Dahil sa kuryosidad, pumasok kami. Walang kahit isang empleyado. Sa pasukan, may isang karatula. "Order on your own, pay on your own, serve yourself. Let's build a culture of trust and consideration." Wow, mag-survive kaya ito? Sa loob maayos ang lahat. May mga coffee machine, display ng mga dessert at upuan. Dito pala order. Umorder kami sa isang kiosk, nagbayad at nakakuha ng numero. Inilagay namin ang numero sa coffee machine at automatikong lumabas ang kape. Ito ang hinaharap, ngunit ang mas nakakagulat ay ibang bagay. Sa bawat mesa, may mga laptop, iPad at kahit wallet na nakaiwan. Tila umalis lang sandali ang may-ari para magbanyo. Hindi ka paniwala, iniiwan lang nila ng ganito? Kahit may CCTV, sobra na ito. Mga 30 minuto ang lumipas. Bumalik ang may-ari ng isang laptop at nagpatuloy sa pagtatrabaho na parang walang nangyari. Hindi ko napigilang magtanong, "Excuse me, hindi po kayo natatakot na iwan ang laptop nyo?" Tumawa ang lalaki at sumagot, "Ganito po talaga dito. Nagtitiwala kami sa isa't isa. Minsan, iniiwan ko ito ng 1 o 2 araw." 1 o 2 araw? Opo. Ang ibang regular customer, iniiwan na lang talaga ang gamit nila. Wala namang kumukuha. Talagang natulala kami. Habang umiinom ng kape, tiningnan namin ang paligid. Ang mga tao, kahit hindi magkakakilala, ay nagbabantayan ng gamit ng isa't isa. "Excuse me, pwede bang pakitingnan sandali ang gamit ko?" "Siya po." Nag-iiwan ng gamit sa isang taong hindi mo kilala at pupunta sa banyo? Kung sa Tsina ito, matagal nang nawala ang gamit. Kaya sinubukan din namin. Iniwan ni Zan waiting ang kanyang laptop sa mesa at lumabas para tumawag. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik siya. Nandoon pa rin ang laptop. Ang lalaki sa kabilang mesa ay nagsabi, "Kanina,
May titingin sana, pero sinabi ko na may-ari niyan ay nasa labas lang. Salamat po. Kahit hindi magkakakilala, tinutulungan nilang bantayan ang gamit ng iba. Lumabas kami sa cafe at naglakad sa BGC. Napakalaya talaga. May mga street performer sa bawat sulok sumasayaw, kumakanta, nagmamagic. Wow, ang galing! Pinapalibutan sila ng mga tao. Pagkatapos ng palabas, pumapalakpak sila at nagbibigay ng tip. Sa Tsina, huhulihin ka kung mag-perform ka sa kalye ng walang permit. Pero dito, malaya kang gawin ito. Sakto namang may 3 Pilipinong estudyante sa universidad na lumapit sa amin. Galing kayo sa China? Welcome! First time nyo sa Pilipinas? Palakaibigan ang kanilang bati. Kamusta ang BGC? Maganda po. Napakalaya ng atmosphere. Dinala nila kami sa isang espesyal na lugar. Ito ang pinakasikat na lugar sa BGC ngayon. Isang cafe na nakatago sa isang eskinita. Kakaiba na agad ang pasukan. Staffless din ba ito? Halos. Order kayo. Pero robot ang magsiserve. Totoo nga, isang robot ang naghatid ng aming inumin. Anong pangalan niya? Si Namsong po. Cute, di ba? Salamat, sabi namin sa robot. Sumagot ito, walang anuman. Masiyahan po kayo. Wow, nakakapagsalita. Paliwanag ng mga estudyante, mataas po kasi ang labor cost sa Pilipinas, kaya mabilis umunlad ang automation. Mayroon na ring mga staffless convenience stores at kahit staffless library. Staffless library? Bukas 24 hours? At self-service ang paghiram at pagsauli? Mula sa pakikipag-usap sa kanila, marami kaming natutunan. Karamihan sa mga estudyante sa universidad sa Pilipinas ay nagtatrabaho ng part-time para sa kanilang matrikula. Part-time, tulad ng sa cafe, convenience store o pagtuturo. Hindi ba't mga magulang nyo ang nagbabayad? Ang iba po, oo. Pero karamihan, kami ang kumikita para matuto ng responsibilidad at kasarinlan. Isang malaking sorpresa ito para sa amin, na walang limitasyon sa paggamit ng credit card ng aming mga magulang. Sapat ba ang kinikita nyo? Hindi po. Pero dahil pera namin ito, natututo kaming magtipid at mag-isip ng mabuti bago bumili. Tinanong ni Shaulan, ganito rin ba ang mga anak ng mayayaman? Mayaman man o mahirap, halos pareho lang po. Minsan, mas masipag pangang magtrabaho ang mga anak ng mayayaman para makakuha ng karanasan. Nang gabi, inirekomenda ng mga estudyante ang isang masarap na kainan. Itong karinderya na ito, napakasarap at mura. Isang maliit na kainan, ngunit puno ng tao. Wow, ang daming kanin. Normal lang po yan. At only rice pa. 60 piso lang. Pero ang ganda na ng pagkain. Kung sa Tsina ito, aabutin ng 500 piso ang ganitong plato. Sa Pilipinas, hindi mataas ang cost of living para sa karaniwang tao, pero mahal ang mga luxury brand o imported goods. Ang sarap ng pagkain, parang lutong bahay. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad ulit kami. Kahit lampas 10 PM na buhay pa rin ang mga kalye. Mayroon kasing masiglang nightlife culture sa Pilipinas. Dahil ligtas talaga? Kahit babae mag-isang naglalakad? Opo, maraming CCTV at laging may mga pulis. Totoo nga, nakakita kami ng ilang babaeng nag-iisa. Sa Tsina, kapag lampas 10 PM, kailangan ka ng sunduin ng magulang mo. Dito, kahit hanggang umaga, pwede, pero kailangan pa ring mag-ingat. Biglang nagsuggest si Make, subukan nating maglakad-lakad hanggang hating gabi. Seryoso? Oo. Saan pa natin mahahanap ang ganitong kalayaan? Naglakad-lakad kami sa BGC hanggang 1 AM. Ang nakakamangha, kahit hating gabi na, malinis pa rin ang mga kalye. Gabi na, pero walang basura. Totoo. Lahat sa basurahan nagtatapon. 2 AM, sumakay kami ng taxi pabalik sa hotel. Isang kakaibang karanasan talaga ngayon. Oo nga, staffless cafe, laptop na hindi nawawala, babaeng naglalakad mag-isa sa gabi. Pagdating sa hotel, nagsalita si waiting. May naisip ako ngayon. Ang isang tunay na maunlad na bansa ay hindi ang may matataas na gusali, kundi ang bansang kung saan nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa. Lahat kami ay sumang-ayon. Dagdag ni Shaulan, marami tayong pera pero nabubuhay tayo sa takot at paghihinala. Takot na mawala ang gamit, takot na maloko. Oo nga, kahit may bodyguard, hindi pa rin ligtas ang pakiramdam. Pero ang mga tao dito, wala silang ganoon pero malaya silang nabubuhay. Nang gabing iyon,
Matagal akong nag-isip, mayaman ba talaga kami? Kung marami kang pera pero wala kang kalayaan at hindi ka makapagtiwala sa kahit sino, ano ang silbi nito? Ang mga Pilipino ay maaaring mas mahirap sa amin, ngunit tila mas masagana ang kanilang pamumuhay dahil mayroon silang yaman na tinatawag na tiwala. Sa ika-5 araw, isang espesyal na programa, homestay, pagbisita sa bahay ng isang Pilipino. Ito ay isang espesyal na programa na inihanda namin. Makakaranas kayong mamuhay ng isang araw kasama ang isang karaniwang pamilyang Pilipino. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Gaano kaliit at hindi komportable ang bahay ng isang karaniwang tao. Hinati kami sa iba't ibang bahay. Kami ni Shaolan ay magkasama. Sumakay kami ng taxi papunta sa isang condominium sa isang lungsod sa labas ng Makati. Isang 100 square meter na kondo? Gaano kaliit iyon? Kumpara sa Tsina, kasinlaki lang ito ng sala sa bahay ko. Nang mag-doorbell kami, isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang ang sumalubong sa amin. Nandito na pala kayo, mga anak. Tuloy kayo. Hinihintay namin kayo. Sinalubong nila kami ng mainit na ngiti. Pagpasok sa bahay, ang unang nagpagulat sa amin ay ang pasukan. Dito po kayo mag-alis ng sapatos. Sige po. May kultura pala ng pag-aalis ng sapatos sa loob ng bahay sa Pilipinas. Pagpasok sa sala, kahit maliit, ito ay mainit at maayos. Wow, ang ganda po. Kahit maliit, kung maayos lang, komportable rin, tumawang sabi ng ginang. Nang libutin namin ang bahay, nakita namin kung gaano ka-episyente ang paggamit ng espasyo. Ang mga built-in na cabinet ay nakakatulong. Ito ang kwarto nyo. At ito ang kwarto ng mga anak namin. May mga anak po kayo? Oo, isang lalaki na nasa kolehiyo at isang babae na nasa high school, pauwi na rin sila. Bumalik kami sa sala para uminom ng tsaa at magkwentuhan. Galing kayo sa China? Anong trabaho ng mga magulang nyo? Ang tatay ko po ay nasa real estate. Ang nanay ko naman po ay nag-aangkat ng mga luxury brand. Habang nagkukuwento ako, bigla akong nahiya. Ganun ba? Ang gagaling naman nila. Walang bakas ng inggit sa mukha ng ginang. Ano po ang trabaho ninyo? Ako ay guro sa elementarya. Ang asawa ko naman ay empleyado sa isang kumpanya. Isang ordinaryong middle class na pamilya. Sakto namang dumating ang kanilang mga anak. Hello po, galing po kayo sa China? Masigla ang kanilang bati. Sa paghahanda ng hapunan, nagtutulungan ang buong pamilya. Ikaw na sa salad anak, ako na po sa pag-aayos ng mesa. Isang bagong tanawin ito para sa amin, na sanay na may kasambahay. Dito, nagtutulungan kami, mas masaya. Oras na ng hapunan, simpleng lutong bahay na pagkaing Pilipino, ngunit mukhang masarap. Kain kayo ng marami ha, baka hindi nyo magustuhan ang lutong bahay, ngunit sa totoo lang napakasarap. Ang mas nakakagulat ay ang usapan sa pamilya. Kamusta ang araw mo? Sa eskwela anak? May debate po kami kanina. Nung sinabi ko po ang opinyon ko, pinuri po ako ng teacher. Mabuti yan anak. Mahalaga ang magkaroon ng sariling pananaw. Ang mga magulang at anak ay nag-uusap ng pantay. Ang anak na lalaki ay maaaring sumalungat sa ama nang hindi ito nagagalit. Dad, sa tingin ko po hindi ganyan yan. Ganun ba? Sige nga, sabihin mo sa akin ang iniisip mo. Isang bagay na hindi mo maiisip sa Tsina. Kung kokontrahin mo ang sinabi ng magulang mo, malaking gulo iyon. Pagkatapos ng hapunan, lahat ay nagtulong-tulong sa paghuhugas ng pinggan. Bisita kayo, umupo na lang kayo diyan. Okay lang po. Gusto po naming tumulong. Naranasan kong maghugas ng pinggan sa unang pagkakataon. Mas masaya pala kaysa sa inaakala ko. Hindi ka ba gumagawa nito sa China? Hindi po, may kasambahay po kami. Kahit may kasambahay, dapat marunong ka pa rin ng mga gawaing bahay. Paano kung tumira ka ng mag-isa balang araw? May punto ang sinabi niya. Nang gabi, nagtipon ang pamilya sa sala. Bawat isa ay may ginagawa ngunit magkakasama sila. Ang ama ay nagbabasa ng dyaryo, ang ina ay naggagansilyo, ang anak na lalaki ay gumagawa ng report sa laptop, at ang anak na babae ay nagbabasa ng libro. Ito ang aming simple, certain happiness, sabi ng ginang. Hindi kailangang maging magarbo, sapat na ang maliliit na kaligayahan sa araw-araw. Mukha itong napakapayapa. Mga 10 PM na pag-usapan ng ingay. Dahil marami ang nakatira sa kondo, kailangan naming mag-ingat sa ingay. Pagkatapos ng 10 PM, iniiwasan na naming gumawa ng malakas na tunog. Walang takbuhan, walang sigawan. Lahat po ba ng tao ay ganito? Oo,
kailangan nating magbigayan. Ang nasa taas namin ay nagbibigay konsiderasyon sa amin, kaya kailangan din naming magbigay konsiderasyon sa nasa ibaba. Sa kondo sa Tsina, kahit mag-ingay ka hanggang umaga, walang pakialam ang iba. Bago kami matulog, pumasok ang anak na babae sa aming kwarto. Ate, regalo ko po sa inyo. Isang maliit na sinulid na bracelet na gawa sa Pilipinas. Ako po ang gumawa niyan. Natutunan ko po sa club namin sa school. Ikaw ang gumawa. Salamat. Maliit na bagay lang po. Para maalala nyo na nakapunta kayo sa Pilipinas. Kinabukasan, kahit maaga pa, sabay-sabay kumain ng almusal ang buong pamilya. Sabay-sabay po kayo tuwing umaga? Oo, sinusubukan naming magsabay-sabay sa almusal. Ito kasi ang simula ng araw. Napakainit sa puso ng tanawin ng isang pamilyang kumakain habang nagpaplano ng kanilang araw. Bago kami umalis, nakita ko silang naghihiwalay ng basura. Ito ang plastic, ito ang papel, ito ang nabubulok. Wow! Ang komplikado po pala. Sa una lang, masasanay ka rin. Para sa kalikasan ito, sa aming pag-alis, sinabi ng ginang. Maaring hindi malaki at marangya ang bahay namin, pero masaya kami dahil magkakasama kami bilang isang pamilya at mahal namin ang isa't isa. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Sa taxi pabalik sa hotel, nag-usap kami ni Xiaolan. Ang bahay natin ay daan-daang beses na mas malaki, pero mukhang mas masaya sila. Oo nga, ang init ng pakiramdam. Ang pamilya, nag-uusap, nagtutulungan, nagbibigayan. Sa bahay natin, lahat nasa kani-kaniyang kwarto. Nang gabing iyon, nagkwento rin ang iba naming mga kasama ng parehong karanasan. Ang bahay na pinuntahan ko, maliit din, pero napakalapit nila sa isa't isa. Ang tatay pa ang nagluluto. Sa bahay na pinuntahan ko, nagtutulungan ang buong pamilya sa paglilinis. Nagsalita si Zan Waiting. May naisip ako ngayon. Ang kaligayahan ay wala sa laki ng bahay, kundi nasa lapit ng mga tao sa pamilya. Dagdag ni Make, kahit nasa maliit silang espasyo, kahanga-hanga ang kanilang pagbibigayan. Tayo, nasa malalaking bahay, pero walang nagbibigayan. Nang gabing iyon, nag-video call ako kay Mama. Ma, pumunta ako sa bahay ng isang Pilipino kanina. Mas maliit ang bahay nila, pero mukhang mas masaya sila. Sana ang pamilya natin, kumain din ng sabay-sabay, mag-usap-usap. Maikli ang sagot ni Mama. Gusto ko rin sana ng ganyan, anak. Pagbalik mo sa China, maglaan tayo ng oras para sa isa't isa. Halos maiyak ako. Ang pagkakaroon ng maraming pera ay hindi nangangahulugang masaya ka. Ang tunay na mayaman ay ang taong may pamilya na nakakapagbahagi ng maliliit na sandali sa araw-araw. Sa ika-6 na araw, naranasan namin ang makabagong teknolohiya ng Pilipinas. Ang unang destinasyon, ang Philippine Science Centrum. Ganoon na ba ka-advanced ang robotics nila? Siguradong mas lamang ang China, kumpiyansang sabi ni Zan Waiting. Bilang anak ng isang IT mogul, tiwala siya sa teknolohiya ng China. Ngunit pagpasok sa museo, nagbago ang kanyang isip. Mabuhay! Ako po si Yumi, ang inyong robot guide. Isang robot ang sumalubong sa amin. Hindi lang ito basta nagtuturo ng daan. Nakikipag-usap ito ng natural at nagpapakita ng emosyon. Kamusta po ang pakiramdam nyo ngayon? Mabuti naman. Kung gayon, siguradong masisiyahan po kayo sa pagbisita nyo ngayon. Dadalhin ko po kayo sa isang espesyal na tour. Kayang i-adjust ng robot ang kanyang tugon base sa aming reaksyon. Pagpasok sa exhibit, lalo kaming namangha. Ang mga robot na ito ay ginagamit na po sa totoong buhay, paliwanag ng guide. Mayroong mga medical robot, physical therapy robot, educational robot at service robot. Ano po ang robot na iyon? Iyan po ay isang robot para maiwasan ang demensya. Nakikipag-usap po iyan sa mga matatanda para suriin at sanayin ang kanilang isip. Nang makita namin ang demonstrasyon, namangha kami. Ang robot ay nakikipag-usap sa isang lola ng natural, naglalaro ng bugtong at nagyayayang mag-ehersisyo. Ang Pilipinas po ay mabilis na papunta sa isang aging society, kaya't nakatuon po kami sa pag-develop ng ganitong uri ng robot, paliwanag ng guide. Ito ay hindi teknolohiya para lang sa teknolohiya, kundi teknolohiya para solusyonan ang mga problema sa lipunan. Tinanong ni Zan Waiting. Sa China, marami rin kaming ginagawang robot. Ano po ang pinagkaiba? Ang mga robot po sa Pilipinas ay nakatuon sa emotional connection sa mga tao. Mahalaga ang magkaroon ng superior technology, pero mas mahalaga na maging komportable ang tao sa paggamit nito.
Ito po ang tinatawag naming teknolohiyang may puso. Sa isang experimental zone, sinubukan naming kontrolin ang mga robot. Wow! Ang bilis ng response at ang natural ng galaw. Ang pinakakahanga-hanga ay ang educational robot. Ang robot na ito ay kayang basahin ang emosyon ng isang bata at i-adjust ang paraan ng pagtuturo base sa emosyon niya. Nakakabasa ng emosyon? Opo. Sa pamamagitan ng pag-analyze ng facial expression, boses at kilos para malaman kung ang bata ay naiinip o nahihirapan. Nang makita namin ang demonstrasyon, namangha kami. Nang magpakita ng pagkalito ang bata, binago ng robot ang paraan ng pagpapaliwanag para mas madali itong maintindihan. Sunod, naranasan namin ang isang smart city. Ang Metro Manila po ay isa sa mga modelo ng smart city sa mundo. Mararanasan niyo po ito sa pamamagitan ng simulation na ito. May isang higanting modelo ng lungsod at lahat ay gumagana ng real-time. Ang buong lungsod po ay konektado. Ang trapiko, enerhiya, seguridad at kalikasan ay pinamamahalaan ng sabay-sabay. Nagpakita siya ng isang simulation. Sa sandaling magkaroon ng aksidente sa kalsada, agad na nagbago ang mga traffic light, kinakalkula ang pinakamabilis na ruta para sa ambulansya at nagpapadala ng alerto sa ibang mga sasakyan. Nangyayari po ba ito sa totoong buhay? Sinimulan na pong ipatupad ang sistemang ito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang mas kahanga-hanga ay ang sistema ng citizen participation. Maaaring i-report ng mga mamamayan ang mga problema sa lungsod at subaybayan ang proseso ng pag-aayos. Ipinakita niya ang isang app, napakadaling gamitin. Kuhanan lang ng litrato ang sirang kalsada o pundidong ilaw, i-upload at agad itong ipapadala sa kinauukulang ahensya at makikita mo ang status ng pag-aayos ng real-time. Ang mga mamamayan po ang sensor ng lungsod. Sa China, gobyerno ang gumagawa ng lahat. Dito, kasama ang mga mamamayan puri ni Xiaolan. Iyan po ang tunay na smart city. Hindi lang magaling ang teknolohiya, kundi isang lungsod na sama-samang itinataguyod ng mga mamamayan. Mayroon ding isang VR experience zone. Mararanasan niyo po ang lungsod ng hinaharap. Nang isuot namin ang VR headset, lumitaw ang imahe ng Metro Manila sa taong 2050. May mga lumilipad na taxi, mga bus na walang driver, at pamumuhay kasama ang mga robot. Karamihan po ng teknolohiyang ito ay kasalukuyan ng dinedevelop. Malapit na po itong maging totoo. Pagkatapos ng pagbisita, nagsalita si John Waiting. Nabigla ako. Bakit? Akala ko, ang China ang superpower sa teknolohiya. Pero pakiramdam ko, mas advanced ang Pilipinas. Sa dami, maaaring mas marami ang China. Pero sa kalidad at paggamit para sa kapakanan ng tao, tila nangunguna ang Pilipinas. Ang paglalakbay na ito ay hindi lang isang field trip, kundi isang malalim na pagbabago sa pananaw. Nakita namin na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi tiwala, kaligayahan at napapanatiling inobasyon. Sa huling araw ng aming field trip, nagtipon kami sa hotel, pinag-uusapan ang aming mga natutunan. Si Professor Chen, na tahimik sa buong biyahe, ay sa wakas nagsalita. Nakita niyo na, hindi ba? Kung paanong ang isang bansang tila maliit ay maaaring magkaroon ng napakalaking pagkakakilanlan at lalim. Lahat kami ay tumango. Sabi ni Make, akala ko dati, ang Pilipinas ay isang ordinaryong tourist destination lang. Pero ngayon, gusto kong bumalik. Ngumiti si John Waiting. Ang teknolohiya dito ay hindi lang advanced, kundi advanced na may puso. Tumingin si Xiaolan sa labas ng bintana at ang buhay dito, napakalaya at napakainit sa puso. Na gusto kong sabihin sa mga magulang ko na subukan nilang pumunta dito, sa eroplano pabalik, habang tinitingnan ko ang Metro Manila na unti-unting nawawala sa paningin, ang puso ko ay puno ng magkahalong emosyon. Ang ayaw kong pagalis at ang pananabik na ibahagi ang mga kwentong ito sa mga tao sa aming tahanan. Ang field trip na ito ay hindi lang nagbago ng destinasyon, binago nito ang aming buhay magpakailanman. Natuklasan namin na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa laki o GDP, kundi sa puso ng mga tao nito, sa tiwala na hindi kayang bilhin ng pera at sa isang kulturang mas malalim kaysa sa aming inaakala. Tinuruan kami ng Pilipinas na ang pagiging maliit ay hindi nangangahulugang mababa at ang pagiging iba ay hindi nangangahulugang kopya, kundi isang natatanging ganda sa sarili nito. Nang lumapag ang eroplano sa Shanghai, pakiramdam ko ay bumalik ako sa isang tahanan,
na hindi ko pa nakikita dati, may bagong mga mata, bagong puso, at bagong pananaw. Ang mga kwento ng linggong ito ay magiging isang aral na dadalhin ko habang buhay. Isang aral na ang pagiging bukas palad ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa mundo ng higit pa sa iyong inaakala.